We are honored to have Police Lieutenant Colonel Mary Grace Madayag, the Chief of the Mandaluyong City PNP, with us today. She'll be discussing police partnerships, proactive policing for online predators, including the government's programs against online crime, what to do if you encounter online predators, and how to report them effectively. Please join me in welcoming Police Lieutenant Colonel Mary Grace Madayag. Magandang hapon po sa ating lahat. 2:30, medyo kumain na po siguro lahat, no? Ako po yung pinadala po na representative ni Ma'am Madayag, tulad nga po ng sinabi ni Sir, emergency meeting lang po. Ganun pa man, i-discuss po natin sa abot ng aking makakaya bilang isang abogado kung ano po ang gustong iparating ni Ma'am Madayag bilang Chief of Police sa atin dito sa Mandaluyong City. Okay po? Simulan na po natin. Okay, kung makikita niyo po sa screen, ayan, meron dito, may buti na, meron po pala dito. Kahit saan pa na dumingin, meron. Okay, Police Partnership Proactive Policing for Online Predators. Ayan. Pag narinig nyo agad yung predators, mapapaisip ka, ano kaya itong mga ito? So parang negative ba, positive? Parang negative, no? Predators, parang nakakatakot. Alam ko, merong movie niyan di ba? So, meron palang online predators. Okay? Sige po, next po. Okay. 19,000 cyber crimes recorded last year. Imagine, 19,000 cyber crimes recorded last year. So, kung makikita po ninyo, ganyan karami ang recorded, no? The cyber crimes, no? Na-record last year. Ibig sabihin, nakakabahala po, di ba? Napakadami. Okay? Napakadami pong krimen kung saan. Nandun talaga sa loob, no? Nagtatago po kasi sila dun sa loob. Pag sinabi natin sa loob, yun yung online, di ba? Nandun na minsan talaga yung mga quote-unquote kawatan. Minsan, hindi lang sa lansangan. Nagtatago sila sa online, no? Sa mga computers and gadgets. Okay? Next. Yan. Manila, Philippines. Cybercrimes increased by 68.98% in 2023 with 19,472 incidents. Ikumpara po natin to 11,523 cases in 2022. Okay? Nanggaling itong data na to sa PNP. Bakit po natin ipinapakita to? Tingnan nyo po yung difference. Simula noong 2022 to 2023, malaki po ba yung difference? Di ba? 11,523, naging 19,472. Baka mamaya ngayong 2024, although wala pa tayong hawak na data, mas madami yan, no? Nakakalungkot. So, diyan pa lang, pinapakita na natin para maging aware po tayo. Okay? That's an average of 53 cybercrime cases a day. No, sa bawat isang araw, may nangyayari daw po 53 cybercrime. Sa isang araw lang po A majority of the cases are online scams, okay, with 14,030 cases, higher than 7,208 incidents in the previous year. No? So may spike po siya na 94.64%. No? Sinasama po dyan yung mga numbers, napakahalaga po niyan. Dahil para maging maging aware tayo, hindi sa tinatakot, para makita nyo, gano'n na pala nangyayari. Di ba? Gano'n na pala nangyayari dyan sa online na yan. Bakit? Kasi may mga anak tayo na kailangan natin gabayan, di ba? May mga asawa tayo, may pamilya tayo. Okay? Meanwhile, a total of 121, ito ang pinaka mahirap sextortion cases documented last year. No 2022, 110 incidents, an increase of 10%. Okay? Sextortion. Mamaya po, malalaman po natin yan. Although alam ko naman, na nanonood po kayo ng mga balita, no? Yung sextortion, di ba? Meron tayong tinatawag sa batas, no? Sa revised penal code, yung extortion. No? Yung hinihingan mo ng pera. Di ba? Ini-extort mo. Ito, sextortion. Mas malala ito
Di ba po? Later on, we will discuss that. Okay? The other cyber crimes are identity theft. Identity theft. No? Online threats. Data interference. Computer-related fraud. Love scam. Cyber libel. And violence against women and children. So yan yung mga ilang cyber crimes na kung saan kaya po in-highlight dyan, yan po yung madalas, no, na mangyari o cyber crimes nga po, no? Identity theft, yung tipong isa lang talaga yung ginawa mong Facebook, nagiging 5, di ba? Tapos ninanakaw, kaya nga po theft, di ba? Di mo alam, ninakaw na pala yung identity mo. Si Juan de la Cruz, naging 10, same picture, di ba? Same details. Tapos magme-message doon sa kaibigan mo, ikaw ba to? Hindi ako yan. Naku, nahiraman na ako niya ng 10,000. O minsan, charge to experience. Hindi ako yan. May mga ganyan po. Ayan po yung mga pailan-ilan po. Ano? Next po. Introduction. Ayan na introduction. The rise of digital platforms has created both opportunities and risks, especially for vulnerable groups like children and teenagers. One of the most significant threats is the emergence of online predators who exploit these platforms for harmful purposes. Yung digital platforms, kung makikita po natin, siguro way back 90s, tuwan-tuwa tayo dyan eh. Uy, may computer, uy, may internet. Di ba parang ang ganda? Dahil sabi nga natin, naalala ko noon, high school, ang ganda po ng technology dahil po napapadali ang buhay ng mga tao. Tama ba mali? Di ba? Email mo lang, mag-message mo lang agad, unlike dati. Di ba? O messenger, unlike dati, pag nasa upload yung mahal mo sa buhay, parang sobrang layo. Unlike ngayon, may messenger, may Viber. Di ba? Ang ganda naman sana eh. Di ba? May mga opportunities. Kanya nga lang, tila baga, mas malaki pala o nagiging negative dahil may risk pa ng kaakibat. No? Eh po, risk, especially for vulnerable persons. Sino po ba yung mga vulnerable persons na sinabi? Yung mga children, mga bata, teenagers. Bakit? Because of, siguro, dahil bata nga po sila, di ba? Mas madali silang, ayoko na masabihin na mas madali silang utuin. Mas madali silang mapaniwala. Hindi po ba? Kasi siguro hindi sila aware. O minsan, masakit mang isipin yung mga magulang nagkukulang ng paalala. Di ba po? Kaya mas madali sila maengganyo yung bata. Di ba? O kaya minsan, hindi man maengganya, pwede silang takutin. Hindi nila alam yung gagawin nila, kaya susunod na lang sila. Di ba? Okay. Proactive policy efforts. Dito na po papasok yung law enforcement. Proactive policy efforts, particularly those that involve partnership between police agencies, technology companies, and community organizations. Katulad nyo. Ito po. Kasama po tayo dyan. Community organizations are essential in tackling this issue. Ito pong ginagawa natin na to ay napakaganda. Dahil po ito'y tinatawag na education and awareness. Di ba po? Maganda po na pag-uusapan itong issue na to. No? Sa organisasyon po na meron po tayo dito po sa IBC. In this presentation, we will discuss how police partnerships can be used to combat online predators effectively. Next po. Understanding online predators. Itong online predators, sino ba ito mga to? Are individuals who use the internet to exploit or harm minors. Tulad nga po na sinabi ko, di ba pag narinig niyo yung predators, parang negative yung ano, yung parang nakakatakot, di ba? Ibig sabihin po pala, sa online, di ba? Or sa mga computer natin, di natin alam, pwede pala tayong ma-harm dyan, pwede pala tayong ma-exploit. Dati kasi, sa labas, takot tayo, di ba? Baka ma-hold up ako, baka maloko ko, baka masaktan ako. Ngayon, nasa loob lang tayo ng bahay, hawak mo lang yung cellphone mo, hawak mo lang yung computer mo, basta may online predators, pwede kang maloko, ma-exploit, at
masaktan, not physically. Pero eventually, papunta rin po dyan yun. Hindi man ngayon, gagamitin yung online platform or digital platform, papunta rin po yan physically. Yan po nagsisimula yan. Okay? Sasabihin po natin, okay lang, sir. Kasi online lang naman yan eh. Wala namang problema. Basta wag yung physical. Hindi po. Kasi po ito, mahalaga pong malaman, nagsisimula po yan sa digital platform, nandyan po sila, papunta po yan doon sa personal na, physical. Meet up. Ikita kayo, di ba? Okay, next po. Online predators engage in grooming. Yan yung mga terminologies po. Grooming, sharing illegal content, cyberstalking. Ano po ba yung grooming? Ano po ba yung grooming? Ang definition po sa batas niya ay it refers to predatory conduct or act or pattern of acts of establishing a relationship of trust or emotional connection by another, yung po yung predator, with a child or someone who is believed to be a child and or the family, guardian, and caregivers, whether in person or via electronic and other similar devices for the purpose of perpetrating sexual abuse or exploitation. Ano po ibig sabihin nun? Grooming. Ibig sabihin po niyan, halimbawa, para po, mas maganda po may example palagi para po maunawaan natin lalo. Halimbawa, yung grooming. Meron pong predator. Yung predator po, may planong masama. No? Minessage yung isang tao. Okay? Kamusta ka na? Di ba? Ano ba ginagawa mo ngayon? Kung titignan mo, hindi mo naman siya talaga kilala. Dahil bata ka, kaya bata yung minessage. Sasagot ka eh. Di ba po? Sino po sila? Wala lang. Nakita-kita kasi sa FB. Ang cute-cute mo naman. Di ba? At ang galing-galing mo naman. Ang dami mong awards. Pinopost mo. Nakakatuwa. Taga dito lang din ako sa Mandaluyong. Bata nga po. Ganun po. Salamat po. Di ba? Sasagot ka ulit eh. Yun na yun eh. Ngayon, ini-establish mo na yung relationship. Yung predator, hindi ka agad nakatakihan na makita tayo. Gusto ko na hindi po ganun yan. Ito po yung grooming. Kumbaga, mag-i-establish muna po siya ng tiwala dun sa tao. Okay? May emotional connection. Kamusta ka na? Anong ginagawa mo? Kumain ka na ba? Yung usual na mag-BF-GF kunyari. Di ba? I-build mo yung relationship, yung tiwala, hanggang makuha mo o mapaniwala mo siya. Okay? At yun pala, ang plano pala niya is to perpetrate sexual abuse or exploitation. Ngayon po, yung grooming din po, nangyayari din po yan. No, hindi lang po sa mismong biktima. Pwede din po yung mangyari dun sa mga guardian. Okay? Sa parents, pwede rin po. Sa mga caregivers, paano po yun? Halimbawa po, wala si mommy, wala si daddy, iniwan po kay guardian. O ikaw bahala dito sa anak ko ha? Kasi alam mo naman kami ni sir mo, busy kami. Opo. Ngayon, ang niligawan, hindi yung bibiktimahin, hindi yung bata. Ang niligawan, yung guardian. Siya yung ginroom. Nag-build, si predator, nag-build ng relationship hindi sa bata, doon sa guardian. Pero ang biktima niya talaga, ang gusto niyang biktimahin, yung bata. Di ba? Kunyari, uy, bigay mo to sa ano mo, sa tita mo. Sabihin mo, ganda-ganda niya. Yung tita naman, uy, thank you. Di ba? Ganyan tayo mga tao eh. Pinapakitaan tayo ng maganda, tuwa-tuwa tayo. Pero ngayon pala, yun ang hirap eh. Yun naman talaga dapat matuwa ka dahil ang ganda na pinapakita sa'yo. But sometimes, pag pala maganda yung pinapakita sa'yo, minsan magduda ka na, lalo na kung di mo naman kilala eh. Tapos pupurihin ka, bibigyan ka ng mga gamit, magduda ka, di ba po? Pero minsan hindi natin maalis yan, may mga tao talaga pagka ina-admire sila, natutuwa sila. Okay? Ayun po, pag pinerpetrate yung sexual abuse or exploitation, no? Ito yung nasa SISAM. I think last Monday po, diniscuss ko po ito eh. So, paano yun? Paano ba nangyari yun? Sir, gano'n na lang ba yun? Bibigyan ng chocolates, bibigyan ng flowers, bibigyan ng matatamis na salita, hanggang makita. O kaya hanggang video call naman tayo. O sige po, ikaw naman, ipit ka na eh. Kasi, ang bait naman niya eh. Ang bait naman talaga. Bigyan ka ba naman palagi ng chocolate?
naman na nakikipagkaibigan lang. Video call gusto. Okay? Pumayag ka, sige po, video call kayo, nagkulong ka sa kwarto, doon ka sa kwarto. Kasi, baka mamaya, maingay dyan sa ano mo, tsaka gusto kita makausap na maayos. Ikaw naman, na-build na nga yung relationship mo nagtiwala ka na sa kanya Huwag kang papakita sa mga mami mo, sa dami mo. Kasi bala ka, baka mamaya, pag nalaman nila, baka ayaw nila sa akin. Huwag maputol itong pagbigay ko sa iyo ng ano. Di ba, ikaw din, bata ka. Sige po, pasok sa kwarto. Ngayon, unti-unti, may relationship na, grooming na Sabi nung predator, sabihin na natin masakit manisipin, minsan lalaki. Pero wala po itong pinipiling kasarian With due respect po, may babae na predator, may lalaki na predator. Hindi po ibig sabihin na predator online, puro lalaki. Meron din pong babae. At wala pong pinipiling kasarian to, yung mabibiktima. Pwedeng babae at lalaki. Pero di rin pong kasama natin sa LGBTQ, kasama rin po sila Ngayon, yung pala may plano i-perpetrate yung sexual abuse. Tinakot na, di ba? Kung minsan pag bata ka, ako naalala ko po nung bata ako, konting matatakot ka na, di ba po? Konting pananakot lang, dito online. Kubakin mo yung shorts mo. Ito pa, sorry po sa mga dito, ito po kasi discussion natin. Kasama po ito. Pag paumanin nyo man po, may mababagin po tayo dito. I think wala namang minor. May minor po ba dito? Akong minor man, mas maganda na siguro malaman nyo, at least aware kayo. Okay? Nasa batas naman yan. Ubarin mo yung pambaba mo. Ubarin mo, yung inubat mo. Pag ubat mo, nakita na niya. Okay? Ang susunod dun, tatakutin ka na. Kailangan mo nang gawin yun araw-araw. Pag hindi mo inulit yung ginawa mo kahapon, kakalat ko yung video mo, makikita to ng mabit dati mo, hanggang maabuso na yung bata. At kanina sabi ni Pastor, yung behavior, yung mga bata, na-discuss kung ano yun, kung ano ba yung nagiging behavior o may mga pagbabago dun sa bata if ever na nagiging biktima na pala siya. Okay? Yung sharing illegal content. Yung sharing of illegal content, napakadami po niyan. Masyado po general yung term. Yung sharing of illegal content, lahat ng alam nyo illegal. Fake news. Bawal yan, huwag nyo i-share yan pag di kayo sigurado. Lalo na ngayon. Ay talaga, ganyan pala siya, share ko nga. Wag na po kayo mag-share, lalo na kung di kayo sigurado. Sharing of illegal content, hindi po dapat natin ginagawa yan. Defamation, cyber libel, hindi lang po yung child pornography. Yung mga sharing of nude photos, sharing of may mga link na mga both movies, sharing of illegal content yan May karampatang parusa po yan sa batas. Okay? Hindi lang po yung about sa mga masisela kasama po yung fake news, cyber libel, Okay po. Yung cyber stalking, ito na. Yung grooming, binil yung relationship Di ba? Yung trust to perpetrate sexual abuse or exploit. Okay? Itong cyber stalking, from the word itself, nag-i-stalk ka. Paano ka ba mag-stalk? Titignan mo yung Facebook, di ba? Titignan mo yung Instagram. Masama po ba yun? Siguro, hindi naman siguro masama pag tinignan mo lang once, twice, lalo na kung artist naman yan, baka hinahangaan mo. Wala naman po problema doon. Ang nagiging problema lang po dito, sabi ng Cybercrime Prevention Act, yung cyber stalking falls under the broader provisions of online harassment. Okay? Hindi mo lang naman binibisita yung FB niya. Kasi lahat tayo magsa-cyber stalking pagka gano'n. Dahil may mga iniidolo po tayo mga vlogger, di ba? Di ba araw-araw, tinitingnan nyo din naman yung may bago silang upload, may bago silang videos. Dito po sa cyber stalking, ito po, may harassment po na nagaganap. Ang ginagawa po ni Predator dito, it involves persistently following or observing someone online, often with malicious intent. Siguro naman yung mga content creators, yung mga vloggers, pina-follow mo siya, wala ka namang malicious intent siguro, di ba? Gusto mo lang maliban. Nahangaan mo lang talaga siya, di ba?
Pero ito sa cyberstalking, may malicious intent. Repeated, unwanted online attention. Paano? Through messages, posts, or any form of contact can be classified as cyberstalking. Paano nangyayari yun? Kasi kung umiidolo ka, okay lang eh. Pero yung nangungulit ka na, repeated, message mo siya, kinukulit mo, no? Cyberstalking na yun eh. No? Kamusta ka na? Ano ba ginagawa mo? Nasaan ka? Mag-reply ka. Gusto ko sana kita makita. Diba? O kaya yung mga post, nagko-comment ka. No? O kaya, sinishare mo yung mga posting niya. O kaya, inaalam mo palagi kung yung location niya. Kumbaga, paulit-ulit mong ginagawa sa araw-araw na ginawa araw-araw na ginawa ng Diyos, no? Pagising mo sa umaga, kailangan mabiktima ko to kasi i-stalk ko nga nasa kaya siya. Nasa Jollibee siya. Ganyan. Ay, kaya, ingat po kayo ha, madami dyan. Yung ano yun, location, di ba? Selfie, here at Jollibee. Oh. May silo, ganyan. Nako, tapos naka-public pa. Di ba? Delegates. Kasi kung merong gustong bumiktima sa inyo, napakadali. Binibigyan niyo po sila ng pintuan para mabiktima kayo, lalo na kung may nag-stalk sa inyo. Di ba? Halimbawa naman, yung kakain ka sa mamahaling restaurant, alam mo yung mga Pilipino, mahilig yan eh. Alam mong mamahalin, gusto ko malaman ng mga kaibigan ko na dito ako. Kasi, flex ko po, no, Pastor? Flex ko po. Kasi, basta, flex ko po. Minsan lang eh. Dito ko sa fine dining. Ano mo, nandun ka. Sarado na yata yung spiral eh. Okay, naka-public. Ay, nandun pala siya. Mag-isa lang ah. Paglabas nito, kidnapin na natin. Kaya hold upin na natin. Nangyayari po ba yun? Nangyayari po yun. Nakikita niyo naman po sa balita eh. Di ba? So sa atin po, mag-iingat po tayo. Kasi itong cyberstalking, madaling iwasan eh. Sir, paano po gagawin namin? Hindi na po kami mag-Facebook. Hindi naman po ganun. May mga instances naman kasi, yung mga post po natin talaga, kung minsan, binubulat-lat nyo na ng buo yung inyong buhay. Yung tipong walk up like this, nag-walk ka, gigising nyo na, picture ka agad. Di ba? Bawat yata hakbang ninyo. Ito, hakbang na ako, bababa na ako, di ba? Apakadali pong, kung titignan mo ninyo, ganito pala ginagawa mo, daily routine mo, ganyan ha. Di ba? Kung ito yung predator, ang dali. Kung walang makita si predator, di nagpo-post. Di ba? Tapos, basta yung Facebook niya, may picture naman siya, pero hindi nagpo-post eh. O kaya, baka hindi naka-public yung post. Yan, importante yan. Yung friends lang na nakakakita. Diba? Mas okay po yun. May mga ganun naman option, di ba po? Diba? Tapos, yung password nyo, baka naman sa 5 digital platform nyo, pakiparehas yung password nyo. Sabi po ng ACG dyan, yung anti-cybercrime group ng PNP, hindi daw po maganda ngayon gawin. Iba-ibahin nyo daw po yung password nyo. O sulat nyo para hindi nyo makakalimutan. Okay? Malinaw po tayo sa cyberstalking. Ito pong cyberstalking, dito po talaga nagsisimula din lahat eh. Nasa sa atin po yan. Nasa sa atin. Okay? Next po. The need for proactive policy. Bakit po ba kailangan natin ng proactive policy? Monitoring suspicious behavior. Di ba? Yung mga magulang. Diba? Pag may pagbabago na sa anak nyo, diba? Mga basic siguro, no? Although ako, wala pa po akong anak. Pero yung minsan, diba? Hindi kumain. Tanungin mo, anak, ba tayo mo kumain? Anak, ba parang hindi ka nagsasalita masyado ngayon? Baka naman po tayo mga magulang, sobrang busy po natin sa trabaho. Nakakalimutan na natin tanungin, no? Yung mga ating mga anak. Kung tayo lang po mga parents, syempre, kaya na natin sarili natin eh. Although, minsan tayo pa nga, nabibiktima eh. What more yung mga bata? Okay? Monitoring. May suspicious parang nag-iba yung anak ko. Hindi naman yung physical. Yung behavior. Hindi kumakain, nalungkot. Diba? Yung hindi siya yung dati eh. Parang may pagkakaiba noon. Hindi siya ganyan dati. Tanungin nyo po siya.
Okay? Education and awareness. Ang best example po niya, yung ginagawa po natin ngayon. No? Yung education and awareness. Okay? Creating safer online environments. Ito po, creating safer online environments. Ngayon po, it's a challenge. It's a challenge. Kasi po, dito sa online o sa mga digital platforms, alam na po natin, mga malalaking companies po yan, di ba? May mga nagpapalakad po dyan. Okay? Siguro, sa tingin ko, para makabuo tayo ng safer online environments, magsisimula sa atin. Okay? Magsisimula sa education and awareness. Okay? Para magkaroon ng safer online environments. Okay? Next po. Police partnerships, a collaborative approach. Combating online predators requires collaboration across multiple sectors. Okay? Hindi lamang po, of course, ang PNP ang dapat magpatupad o mag-implement ng mga batas na ito, di ba? Hindi lang po law enforcement. Of course, nandiyan po sila pastors, IBC, para magkaroon tayo ng education and awareness. No? It requires multiple sectors, not only law enforcement. Okay? Nandiyan yung mga schools. Di ba? Okay, next po. Key partnership. Ayan na po. Law enforcement and tech companies. Okay? Interagency cooperation. Okay? Non-profit and community organizations. Okay, next po. Programs and laws of government that address on online crime and cyber protection. Ito po mga batas na to. Baka sabihin nyo, attorney, kasi po, salita po kayo na salita dyan, may basis po ba lahat ng sinasabi nyo? O gawa-gawa nyo lamang? Okay? Of course, lahat po ng sinabi ko at sasabihin ko, palagi po dapat may legal basis. Hindi, naturo po kasi sa amin sa law school noon, is dapat magsalita ka, hindi lang ayon sa kaalaman mo, kundi ayon sa batas. Okay? So ano po ba ang mga batas? Next po. Yan. Cybercrime-related law. Ang dami po niyan. Ito po mga batas na to, enacted by Congress. Enacted by our legislators. Yung mga congressman natin, yung senators. Sila po ang nag-enact niyan. Ibig sabihin, sila ang gumawa niyan para sa atin, para maprotektahan tayo. Dahil sila gumagawa ng batas eh. And then the executive, ini-implement po yan. No? So tayo na yun. Law enforcement. And under may batas, we implement it. We enforce it. Okay? Kaya law enforcement. So ano ba yung mga batas? Letter A, Cybercrime Prevention Act of 2012. Meron ba yan? Yes, meron po yan. Ito po, nag-design po itong Cybercrime Prevention Act of 2012. Okay? Republic Act number 10175. So ito pong cybercrime, actually, yung diniscuss po natin kanina, yung mga child pornography, okay? Yung mga sextortion, pasok po dyan, no? And of course, meron din tayo Data Privacy Act. Itong Data Privacy Act, ito po, yung it designed to protect individual, yung mga personal data po natin or information. Okay? Isang example po nito, halimbawa, mga address ninyo, pangalan ninyo, edad ninyo. Kung minsan may nagpapasensus eh, di ba sa mga bahay? Minsan ako, medyo guilty ako dyan eh. Minsan may pupunta, hindi naka-uniform. Ilan po kayo dito? Ano po pangalan nyo? Ano po trabaho nyo? Sabi ko, teka lang po. Sabi ko, sa taga-saan po kayo? Kasi ganito, taga-city hall ka? Or taga-munisipyo na? Wala namang problema sana kung talagang taga doon, di ba? So, hingan nyo po ng ID. Ha? Baka naman mamaya, ay, maganda naman siya, ay, gwapo naman siya. Hindi gagawa ng masama. Ilabas mo yung ID ko dyan, bigay mo na sa kanya. Huwag ganun ha. Sabihin niyo, ma'am, pasensya na po kayo, nag-iingat lang po ha. Kasi po, nung nakaraang linggo, umatin po ako ng IBC. Meron po kasi Data Privacy Act of 2012, umatin po ako sa lecture sa IBC. Meron po doon nag-lecture, nasabi po kasi doon sa Data Privacy Act,
no, yung individual information namin, yung personal information namin, hindi po daw dapat binibigay agad-agad. Ito na City Hall kami. Ano ba naman yan? O sige po, pahingi po ng ID nyo. Bibigay naman dapat yan, kung taga City Hall, tama po? Tugod munisipyo, wala po problema. Ito po. O, yan, tinignan mo. O, tapos yung pangalan po niya. Di ba? Pwede ka po bang picturean? Pwede naman. Palit kayo ng information. Bibigay ko po yung akin, pero yung picturean nyo po sa inyo. Sabi naman ito, ano naman ito, masyadong paning. Mabuti na po nag-iingat. Okay na po yun. Kasi bibigay mo, ilang kayo dyan sa loob ng bahay. No. Anong pangalan mo? Pwede magamit po yan eh. May tatawag po dyan, kailan na kayo. Hindi naman po, di ba? Uy, yung dati, andyan ba si Tito, ganito mo, ganyan? O bakit po? Na-aksidente kasi si ganyan. Kasi kilala na kayo eh. Pero totoo, hindi naman na-aksidente. Nagpapadala dito, 100,000 eh. Kunin mo nga dyan sa ganitong lugar. Tawagin mo nga si Nicole. May Nicole talaga kasi nga, yung information alam na eh. Kilala si daddy, kilala si mami, kilala si kuya, kilala si ate. Alam po sa nag-aaral. Alam kung ilang taon. Pati yung aso, kilala din. Yung mga nandun po, yung mga may sasakyan po dito, yung nilalagay po yung sticker. Nilalagay po ng sticker sa kanila sasakyan. Yung pangalan ng daddy, mami. Di ba may ganyan po sa likod ng sasakyan? Iwasan nyo na po yun. Kasi doon pa lang kung may predator, kilala na kagad, yung tatay, ang pangalan, Noel. O, may tatawag sa inyo, hello. O, kumpare ko nandiyan pa si paring Noel. Magkilala na eh. Mabubudol ka. No? Data Privacy Act of 2012. No? Personal information. No? Meron po nag-lecture nung minsan sa City Hall, taga-ACG. Dahil pinagkakatiwalaan siya. Sabi niya, may preview po ako, nung una hindi pa nila alam. Sulat niyo po yung pangalan ninyo at mga addresses ninyo. Sinulat naman, binigay. Tapos, sabi nung ACG personnel, nakuha ko na po yung pangalan ninyo, yung address ninyo dahil may premyo at dahil po pulis ako. Di ba po? Sabi naman nila, opo, kasi nagtitiwala kami sa inyo. That's the problem. Di ba? Kagad tayo nagtitiwala. Kahit pulis po ang manghingi, kahit po kami mga pulis ang nanghihingi ng mga personal data ninyo, wag po kayo kaagad papayag. Okay po? Wag po kayo kaagad. In a nice way. Wag naman yung sobrang nagkakaroon ng problema. Wag yung sobrang kayo. Yung nagpahagi kayo magka-problema. Sabi niyo, ma'am, sir, kasi po personal information na po yan. Under the Data Privacy Act, kailangan po hindi namin basta-basta ibibigay sa inyo. Para saan po ba? Parang dito sa kung legit naman, sa tingin nyo, di ba? Na kailangan makuha yung pangalan ninyo, at address ninyo, ibigay nyo naman. Huwag naman yung tipo, kayo naman nagko-complain minsan, ba't mo kinukuha? Huwag gano'n. Kung kayo may kailangan, of course, kailangan naman talaga ng information po ninyo. So, case-to-case basis po yan. Hindi yung literal na, hindi nyo sasabi pa, mamaya, kayo na may kailangan naman din talaga minsan ng information nyo. Okay? Data Privacy Act of 2012. Ito, Anti-Child Pornography Act. Okay? Yan, very vulnerable yung mga yan. Anti-Child Pornography Act. Yan yung isa nakakalungkot. Itong Philippine law na to, aimed at protecting children from all forms of exploitation through pornography. It establishes measures to prevent, detect, prosecute, and penalize the production, distribution, and consumption of child pornography. Okay? Nangyayari po ba ito? Yes po. Actually, dito po I just want to share it with you po. Nangyayari po ito. Hindi na lang ako mababanggit na pangalan. Dito po sa isang lugar. No? Ito po, actual case po ito. Meron po na isang tao, predator, nagsimula online, tapos pinapunta sa condominium. Mga bata. Ang ginawa sa condominium nito, nung predator na to, mga estudyante, sige, gawin nyo lahat dyan. Gamitin nyo yung swimming pool dyan. Okay? Order kayo ng food nyo kung magbabayad. I-order naman. Mga teenagers. Tapos, swimming, gamitin nyo yung mga facilities dyan sa condo. May pera. Yung predator. Nakita na sila. Nagsimula online,
niligawan online yung mga bata, dami po nito, dami po nang naging biktima. And then, eventually, hindi na po sa isang araw, siyempre, papalik yung bata, na-build na yung relationship, bumalik. Alam niyo po, inabuso yung mga bata. No? Halimbawa, yung isang lalaki, po ka dyan. Laruin mo yung ganyan mo sa harapan ko, gusto ko lang. May mga ganun po, yung fantasy nila, kakaiba. Mag-iisip po tayo, may ganun bang kasamang tao? Sad to say, meron. No? Di ko alam kung bakit, pero of course, para sa education, para sa awareness, nangyayari po talaga yan. Okay? Ngayon, meron po yata, sa pagkakaalam ko, na naglakas loob yata, na isang bata, naglakas loob na nagsumbong sa pulis. Yun, kagandahan, sa kagandahan po, kaya nagsumbong siya, inahuli po yung predator, nahuli po, alam po, nakakulong siya. Dami niya po naging biktima, base po dun sa nung meron na po nagsumbong na isa, naglakasan na yung loob. Parang isang bus nga daw yung nabiktimang bata, teenager. Kasi po binigay na, condominium po binigay po lahat ng gusto. Pero yung pala, may malaswang na nangyayari. Ang mahirap pa nito, hindi lang yun, ito nga child pornography mag-videohan siya, videohan sila. Tapos, i-distribute. Diba? Kawawa yung mga bata. Online, i-upload. Isipin mo magiging kinabukasan ng bata. Di ba po? Sirang-sira na. So, pagka ganun po, maganda po, alam natin may batas. Kailangan magreklamo po tayo. Huwag tayo unahan ng takot. Kaso attorney, paano po yun? Kung takot yung bata, paano malalaman ng magulang? Hindi nga po nagsasalita. Kaya nga po, ulitin ko, obligasyon po ng mga magulang na aralin natin yung mga behavior ng mga anak natin. Okay po? Sige po. E-Commerce Act. Ito, E-Commerce Act, nangyayari din po yan. The Philippine law that provides a legal framework for electronic commerce and electronic transactions. Okay? Electronic documents, signatures, and contracts, while also addressing the validity of online transactions and cyber-related offenses. So, ito mga to, yung E-Commerce Act, ang kadalasan nito, minsan yung nai-scam sa mga pera, di ba? Dahil sa mga contracts, di ba? Sa mga negosyo na gusto nilang pasukan, no? Okay? May mga facilities din, no? Like yung, halimbawa, GCash, Paymaya, no? May mga scam din po dyan, di ba? Yung mga facilities of e-government services, no? Okay? Next. Yan. Dami po, Anti-Photo and Voyeurism Act, no? Of 2009. Yan, yung mga malalaswang pictures, no? Malalaswang, halimbawa, yan, yung kinento ko kanina, binibidyohan mo yung isang tao, no? Na nakahubot-hubad, tapos nakakalat mo. Yan po yun binibidyohan mo na nakahubad, binibidyohan mo may ginagawa. Kahit picture lang po, kaya nga po Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009. No, medyo dadaanan lang po natin yung mga batas. Kasi pag i-discuss po natin isa-isa yan, baka buti po tayo ng sobrang tagal. Okay? Access Devices Regulation Act of 1998. Online sexual abuse and exploitation on children and children sexual abuse and exploitation materials. Okay? Next po. Okay. Bago po tayo lumako sa susunod, paalala ko lang po, may mga batas na po sa Pilipinas, nakita nyo naman po. So, ibig sabihin, pag may batas, may legal basis. Kung may legal basis po tayo, pwede po tayo magreklamo. Tandaan nyo po yan. Kasi baka isipin nyo, wala naman kasing batas dyan na paano mo ihahabla yan? Wala naman batas yata dyan. Baka madismiss na yan. Meron po. No? Ngayon po, aware na tayo. So, ang kagandahan, may aware na kayo, alam nyo na. So, pag may nangyari na sa inyo, huwag naman po sana, at least, magkakaroon na kayo ng lakas loob, no? Na magsumbong. Okay? Government agencies involved in cybersecurity and cyber enforcement. Ano ba yung mga government agencies na involved? No? Yan. Dami po. CICC, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Department of Information and Communications Technology, National Privacy Commission, okay? Philippine National Police, Anti-Cybercrime Group,
and of course, the National Bureau of Investigation or NBI Cyber Division. Yung dalawa pong huli na yun, yung law enforcement po na yan, may magkaiba po yun, pero same naman din po yung functions. No? May PNP, meron tayong anti-cybercrime group. Yung NBI, meron din po sila. So it's your choice kung saan po kayo lalapit. No? Okay. Where to report. Yan. Ang mahalaga ganyan eh. May ganyan eh. Kasi kung salita ako ng salita dito, attorney, saan naman magre-report? No? Alam na, di ba? Dapat malaman natin kung saan i-report itong online predators incident na nangyayari sa bansang Pilipinas. Saan po ba? Next po. Yan. Okay. Philippine National Police Anti-Cybercrime Group. Okay? Pwede po dyan. No? The PNP-ACG is the primary law enforcement agency tasked with investigating and handling cases of cybercrime, including online sexual exploitation and predatory behavior. Yan po, kung gusto niyo po, picturean niyo po yung hotline and mobile number, email, para po at least may contact po kayo. Kasi alam naman po natin, hindi naman natin alam kung... Kasi minsan, saan ba ako contact? Ayan na po, naka-flash na po sa screen. Siguro, updated naman po yan. Mas maganda, picturean nyo na rin. No? Kung may mangyari man, huwag naman, at least, meron kayong contact number. Okay, next po. Yan, yung NBI nga po, tulad ng sinabi ko, meron din po cybercrime division dyan. No? Yung mga serious cybercrime cases, including those involving online predators, they work with various international law enforcement agencies to track down and prosecute cyber criminals. Okay? Ayan din po yung contact information nila. So alam nyo na po, pagdating sa online ha, kung saan po kayo mag-report. Pwede rin po sa DOJ. Meron din po sila Office of Cybercrime. Okay? DOJ Office of Cybercrime is responsible for prosecuting cybercrime cases and serves as the central authority for coordinating international cybercrime investigations. Okay? Nandun yun po yung contact information. But I suggest, although may DOJ, may Office of Cybercrime, kung ang plano nyo is magano dyan, kung medyo seryoso yung kaso nyo, cybercrime, doon kayo sa NBI. Kasi yung NBI, siya po yung law enforcement ng Department of Justice. Okay? Ang DOJ po, law enforcement agency niya, is yung National Bureau of Investigation. At yung DILG, di ba po, yun po yung PNP. Okay? Next po. Meron din pong Interagency Council Against Trafficking. Yan. It's a government body focused on combating trafficking, including cases of online child exploitation and predatory behavior. They work closely with law enforcement to address cases of online exploitation of minors. Okay? Next po. National Privacy Commission. If the predator has access or stolen personal information, no? Yung Data Privacy Act po, you can report the incident to the NPC, okay, which handles cases relative or related to privacy violations, including cyber harassment or unauthorized use of personal data. So pagka halimbawa yung Data Privacy Act of 2012, doon po nag-fall yung violation, NPC po may pupunta. Okay? Next po. Okay, bago po tayo dumako sa mga tips for preventing encounters with online predators, alam na po natin kung saan tayo magre-report. Napakadami po. No? Kaso ang issue minsan dyan, sa dami niyo po nabanggit nyo, hindi ko po alam kung saan doon mamimili po ako. Siguro po, wala naman po problema yan eh. Kung pumunta ka sa PNP, pumunta ka sa NBI, NPC, ang mahalaga po, naitulog nyo. At kung hindi man tama yung pinuntahan nyo, siguro naman yung ahensya po na yon is ituturo dito kayo sa ano. Dito nag-fall yan, dito sa National Privacy Commission kayo pumunta. Okay? Kesa naman yung tipong hindi kayo sumubok. No? Hindi ko alam kung saan. Ang daming sinabi ni attorney, may NPC, may NBI, PNP, alin doon, saan doon. E di try nyo muna po yung pinakamalapit. PNP. Dami pong mga stations dyan. O ngayon si PNP, pwede kayong relay. Kung hindi nag-fall sa kanila yung jurisdiction, pwede sa NBI. Diba po? Ganun po. Okay? Tips for preventing. Yan. Ano po ba yung tips? Educate children and teens. Yan yung trabaho ng mga magulang. Teach young people to be cautious about sharing personal information online, especially with strangers. Okay? Yung mga kanina pa po natin sinasabi, obligasyon ng parents, totoo naman po yun.
Pero lagi po natin din tatandaan, tayo talaga yung mga teenagers po, at yung mga kabataan, kung minsan may mga kabataan dyan na medyo secretive, hindi sasabihin kung saan pupunta. Di ba? Lalo na pagkapapunta na doon sa gusto ng mga boyfriend, gusto ng mga girlfriend, itinatago sa mga magulang. Siguro mas safe po na mga teenagers, no? Mga kabataan, bago kayo umalis ng bahay, ipaalam nyo yung totoong lugar na pupuntahan ninyo. Okay? Kung pupunta kayo ng mall, sabihin nyo, pupunta kayo ng mall. Punta kayo ng mall hanggang ganitong oras. Okay? Para alam ng mga magulang nyo. Just in case na hindi kayo makontak, at least alam kung paano i-trace kung saan kayo huling pumunta. Kasi nangyayari po minsan, talaga totally wala. Nagpaalam po ng alas 9 ng umaga, hindi po alam kung saan pumunta. Mahihirapan din po yung mga kapulisan o yung law enforcement agency natin i-track o i-trace kung saan kayo nagpunta. Okay? Para sa inyo din po yan, na hindi po natin kadalasan, hindi po natin ini-expect kung kailan mangyayari yung mga krimen. Okay? Educate your children and teens. Enable privacy settings. Make sure that social media and application privacy settings are set to limit contact from unknown individuals. Yan, yung mga hindi natin kilala. Di ba? I-limit natin na hindi naman natin sinasabi masyado tayo magiging paranoid. Hindi naman po ganon. Hindi naman po natin sinasabi na magsungit tayo sa hindi natin kakilala. No? Kung minsan, alam naman po natin talaga kung sino. No? Yung tao minsan. Kung observant kayo, di ba? Be observant. Diba? Titingnan nyo yung tao. Hindi naman yung head to foot nyo. Teka lang hindi ka okay. Huwag naman gano'n. Pero minsan meron tayong parang may kakaiba sa kanya. Yung mga term ng teenager dyan, parang creepy niya. Yung mga ganyan, di ba? Okay? So, yun po yung natin. I-limit nyo yung contact. Hindi nyo kilala. Siguro problema na isnabi nyo siya. Di ba? Kunyari, hindi nyo talaga siya kilala First time nyo nakita wala tayong magagawa niya. Medyo snap muna. Medyo huwag naman tipong parang isang taon lang kayo magkakilala. Tipong ngayon lang kayo nagkakilala, binigay nyo lahat ng information nyo, pangalan ng mga magulang nyo, aso nyo, saan nakatira. Minsan ganun Doon nagkakaroon ng problema. Regularly monitor online activity. Ayan, ako, dyan magkakatalo. Yan ang mahirap. Yung mga bata kasi ngayon talaga hindi papayag yung mga bata na tingnan ng mga parents. No? Siguro yung mga batang baka hanggang 8 years old, pwede pa Pero yung mga teenagers, tatanggi na yan. Kasi may mga may mga tinatagong boyfriend, girlfriend. So ganito, siguro, ang gawin natin dyan, mga kabataan, no? Kung wala naman kayong tinatagong hindi maganda, no? Pakita nyo na din sa parents, mami, daddy, wala naman wala naman akong kachat na hindi ko makilala, puro kaklase ko yan. Di ba? Kaya patingin nga. Minsan kasi, although talagang ito, challenge to hindi ko sinasabing madali. Minsan nag-aaway pa yung bata at yung magulang. Mahirap talaga yan, challenge yan. Pero in a nice way siguro, no? Papapakiusapan naman. Kung hindi nyo ma-check talaga literal yung cellphone, paalalahanin nyo. Hindi ko na-check yung cellphone mo. Nagtitiwala ako sa'yo na alam mo na yung mali at alam mo na yung tama. Minsan gano'n Nung bata ako, pag kinanong ako ng magulang ko, minsan gagawa ka ng mali, pero huwag na lang. Naalala ko yung itsura ni mami, yung itsura ni daddy. Alam mo, ang tama at mali, anak. So kahit wala sila dyan, alam ko ito yung tama, alam ko ito yung tama, ito yung mali, doon ako sa tama. So ito, kasi alam mo, mahirap maging magulang. Ang tingin ko kasi, yung mga teenagers lalo na ngayon, with due respect, medyo patigas yung ulo natin talaga dyan, di ba? Talagang challenge yan. May kapatid din ako na hindi na naman na teenager, pero dumaan din sa kanya. At ako din, dumaan din ako sa ganyang panahon. Hindi naman po tayo sobrang tanda. No? But of course, kung talagang ikaw para sa sarili mong kaligtasan, di ba? Siguraduhin mo wala kang ginagawang ikakapahamak mo din. Okay? Paalam mo palagi sa magulang mo sa kapupunta. Okay? Be vigilant. Ito, observant ka.
of online grooming, yung sinabi ko po kanina, yung mga signs, such as excessive secrecy or anxiety about online interactions. Yun nga po yung sa grooming, yung predatory conduct, no? Nag-establish ng relationship. Pag po magaganda yung pinapakita, medyo minsan, medyo napapaisip ka. Lalo na kung para saan kaya ito. No? Minsan gano'n wala namang problema maging gano'n po. Huwag yun naman didiretsuhin. Teka, puro magaganda pinapakita mo sa akin. May balak na masama. Huwag naman, hindi ko naman po sinasabing gano'n. Hindi naman po gano'n. Be vigilant. Be observant. Kung paano kung sobrang bait talaga. May mga ganyan naman din po. Be observant and be vigilant. No? Huwag niyong re-rektahin na. May speaker doon sa IBC, taga-PNP. Pag magaganda daw ang ginawa, talagang kaduda-duda. Hindi ko po sinasabing gano'n. Be vigilant lang po and be observant. Okay? Next po. Thank you and God bless. Maraming salamat.